Okay, so una, buksan natin yung Microsoft Excel. Makikita mo siya dito sa Start menu. O kaya, pwede mong pindutin itong icon na ito, yung search, at i-type mo ay MS Excel. Okay, lalabas na dito itong Excel app. Pwedeng ito yung pindutin mo. Click mo ito. O kaya, itong button na ito. Okay, so kung bubuksan mo yung Excel mo, makikita ka dito na blank workbook. Pwede mo itong pindutin. And itong workspace na to, this is where all the magic happens dito sa Microsoft Excel. So dito tayo sa parts ng Microsoft Excel, makikita niyo itong top menu. Ang tawag dito ay ribbon, itong may mga commands na ito. Okay? So it contains tabs like File, Home, Insert tab, Page Layout tab. Yan, pwede natin i-click para ma-navigate nyo. Formulas, okay, Data, Review, View, Automate, and Help. Okay? So, balikan natin tong file na to. Paano kayo gumawa ng bagong file? Kaya paano kayo mag-open ng bagong file? Pipindutin nyo lang itong file. And then, punta kayo dito sa new at makikita nitong blank workbook. So, i-click natin ito. Bago na naman itong workbook natin. So, kung mapapansin nyo, meron ditong A, B, C, mga letters, no? Hanggang, ayun, X, F hanggang D. So, ang pinindot ko lang ay yung aking keyboard, X, F at saka D. So, balik tayo dun sa letter A. Pwede nyo pindutin yung control at saka yung arrow papunta sa left. Okay. So, again, ang tawag dito sa mga letters na ito ay mga columns. Now, what about the sa side na to? May mga numbers. 1, 2, 3, onwards. Hanggang ilan ba ito? So, pindutin nyo sa keyboard nyo yung control at saka yung arrow down. Wow, haba! Ang daming rows. So, 10, 4, 8, 5, 6, 7 rows. Okay, balik tayo sa taas. Pindutin nyo lang yung control at saka page up. O kaya yung arrow up ninyo. Okay, so yun yung columns at saka yung rows. Now, paano naman tayo magta-type dito sa Microsoft Excel? So, makikita ninyo, meron ka ditong mga cells. Okay? So, itong workbook na to ay sheet 1 at ito ay mga cells. So, anong specific cell itong pinindot ko? Ito ay column A, cell, at row 1. So, tag dito ay cell A1. So, kung pipindot ka dito, sa part na ito ay column C, tapos row 4. Makikita mo dito sa part na ito, sa name box, kung ano yung pinipindot mong cell. Ngayon, pwede mo siyang i-highlight kapag pupunta ka from A1 hanggang G11 and so on. Now, balik tayo sa topic, paano ka magta-type. So, kung gusto mo mag-type dito sa cell A1, halimbawa, lalagay mo ito ay address. Diba? Pwede kang mag-type sa cell, pwede ka rin mag-type dito sa formula bar. And then, press enter. Okay? So, itong dalawang to, pwede mo tong palitan ng kulay. Pero later na yan, no? So, ngayon, marunong ka nang mag-type. Tama ba? Okay. So, itong name na ito, halimbawa, mahaba yung pangalan niya. Type natin yung pangalan ni Barangay NO. Di pwede nating ilagay. Type mo agad. Alan, Ria, Joanna Reyes. Okay. Reyes, Lara, Andrew, Nati, Adan, ito, Lori, Sama, Reyes. Okay. Ngayon, kung tapos ka na sa file mo, gusto mo na siyang i-save. Okay? So, pwede mo siyang i-save. Ang gagawin mo lang, punta ka sa file. And then, pindutin mo itong save as. Then, choose a location. For example, click this PC. And then, type your file name. After typing your file name, you just need to click save. Now, if you want to save this file as a PDF file, click nyo lang itong drop down na ito o kaya itong bar na ito and then choose PDF and then click save. May option ka rin naman to share this Excel file directly through email or a cloud service like OneDrive. Kaya ang gagawin mo lang, kukunin mo lang yung link nitong file na ito. So, pipindutin mo itong share and then copy link. Once na makopy mo na siya, pwedeng
Ayan, nakalagay dito, anyone with a link can edit. Pwede mong i-adjust yung settings nito, no? Kung yung people lang dun sa group ninyo, yung gusto mong maka-open directly. Or anyone, well, depende po sa inyo yun, ano? Okay, so kung halimbawa, nandyan na yung link, pwede mong i-paste dito yung link, oh. Tapos ito na mismo yung file mo na report 10 na sinave kanina. Okay po. So that's it for today's tutorial on Microsoft Excel Basics. So I hope you found this video helpful. So if you have any questions or need more in-depth tutorials on specific Excel features, let me know in the comments below. Just don't forget to like, share, and subscribe for more videos like this. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.